Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, bakit nga ba kailangan handa tayo physically, mentally, emotionally bago mag-apply as domestic helper dito sa Hong Kong? So maraming nagtangkang mag-apply, konti lang yung nakatapos ng contract. Yes, totoo yan. Kasi yung mga amo dito guys, hindi mo hawak, iba-iba ng pag-uugali, iba-iba, lahat, paniniwala, lahat-lahat. Swerte mo pag napunta ka sa mabait na amo. Ayan, so, yung pagod, kaya mong tiisin dito, yung trabaho. Pero, minsan, yung emotionally, kasi may mga ano sila dito, parang common na sa kanila dito yung meron silang autism or may mga saltik sila. Hindi, kasi iba yung culture natin. Sa atin, yung mga bata, kapag nagalit tayo, may papalo, ganyan. Sa kanila dito, puro salita, and pinapabayaan or tinatawanan nila pag yung bata is nag-reason out and then feeling nila parang ang galing-galing ng bata kasi nag-reason out. So, tinatawanan nila hanggang sa lumaki yung ulo ng bata na pinapahiya na sila sa madaming tao. So, hindi lang ikaw, pati mismo katulong, ginagano na ng bata. So, dito guys, first na kailangan handa ka physically. Kasi dito yung trabaho is hindi joke. Marami ditong trabaho and mostly lakad yung mga trabaho dito, especially yung mga namamalengke. Kasi ang mga katulong dito is sila yung namamalengke, sila yung nagluluto. Swerte lang ako kasi hindi ako namamalengke. Yung amo ko yung kargador dito sa bahay. Siya yung namamalengke. Minsan naawa na lang ako kapag nag-ano yan siya, nagbukas ng pinto tapos hindi na siya magkaunggayaw, bumabakat na dito yung mga plastic sa kamay niya sa pagbitbit ng kung ano-anong mabibigat. So, ayaw niya rin naman ako mamalengke kasi gusto niya good quality yung mga binibili niyang pagkain. Baka pag ako hindi pa ako marunong mag-Chinese, maloko lang talaga ako dyan. And ayoko, buti na lang yung amo ko mabait siya. And also, physically ka dapat malusog. Ayan, malusog ka dito kasi pwede kang magkasakit anytime. Kaya dapat pag alis mo ng Pinas, yung katawan mo is malaki. Yung katawan mo is umaabot ng 60 char. Ako 52 ako ata dito, 54 dumating. Malaki ako, tapos ngayon 44 na lang ako. Pero grabe yung subscriber ko, dumating siya dito 67 or 70. Tapos biglang ang bagsak niya ngayon is 40, 46. So konti na lang nilamang ko sa kanya. So yun, pagod yun as in. Grabe yung trabaho dito guys. Buti sa akin dito, kalma lang ako kasi nga yung bata na inaalagaan ko is nag-aaral buong araw. And pagkahapon, minsan may extra class pa yan siya. May 1 hour yan siya or 2 hours yan siya mahigit sa labas kasama yung amo kong babae. So minsan umuwi sila gabi na. So ang akin lang is luto lang talaga. And may tulog ako sa tanghali isa. Nag-start ako magtulog alas 2 and gigising ako alas 3. So depende sa akin, minsan hindi ako nakakatulog or hindi ako nakakapasok ng alas 2 sa kwarto kasi nga naglalaba pa ako ng mga damit ko. So nalilate ako minsan, pero yun talaga yung oras ko. Sabi nga sa akin ng amo ko dati 1.5 hour, pero considerate ako 1 hour lang. Ayan. And also physically ka ditong pagod kasi nga yung mga trabaho ayaw ng iba na alam mo yun, nagpapahinga ka. Lalo maraming CCTV dito sa Hong Kong. Yung mga bahay dito is mostly marami silang mga nilalagay na camera. So sa akin dito, ganun din naman. Pero hindi ko lang alam kung tinitignan ng amo ko. Basta buong araw ngayon puro ako cellphone kasi nga nabuang ako sa PBB. Idol ko si Jaren tsaka si Colette. So Jarlet, oh my gosh, fan nila ako. So nabuang ako. Ayan. So pero yung ibang mga mga katulong is walang ganun. Sila, trabaho, sundo sa bata. Ako sinusundo ko lang yung bata sa doon every Tuesday, Wednesday, and then Friday. 2 araw sa amo ko yan. Yung isang araw sa Tuesday, pupunta kami ng piano class, malapit lang dito. So uupo lang ako doon, 1 oras ako mag-antay kasi tinuturuan siya ng piano. Yung 2 araw pupunta kami sa park, uupo din ako doon. 2 oras kami sa park. Minsan nagtataka yung ibang katulong. Sabi niya, anong gagawin nyo? Sabi ko, punta lang kami ng park. So, maglalakad kami muna. Papasok kami sa mall dyan sa V-Walk. Maghahalongkat-halongkat kami ng mga damit dyan. Alam mo yun, mga pagkain. Titingin-tingin kami sa mga shop. Tapos, ayan, diretso na kami sa park. Tapos, uupo ako doon. Tapos, pahayaan ko lang siya maglaro dyan. Naka-headphone yan siya. May 30 minutes siyang gumagamit ng headphone. Hindi ko alam kung para saan yan. Para siguro tumino yung pandinig niya.
Ayan, so nag-headphone yan siya. Pag tapos ng 30 minutes, ayan, paggustuhan ko na yan siya ng laro dyan. So, minsan sinasali niya ako sa laro niya, minsan hindi. So, nakakapag-upo ako. Kaya hayahay yung trabaho ko dito ngayon. Nung una lang ako takot, ayan, ganyan. Kasi nga, natatakot ka na binabayaran ka, tapos yung trabaho mo is parang hindi enough. Pero ngayon na tumagal na ako, parang sakto na to, basta trabaho minimum, char. So, basta luto, ganyan. Mentally ka dito dapat prepare. Ako mentally, okay lang. Healthy yung mental ko. Hindi ako basta-basta natitibag. Ang pinaka, ano ko kasi, pinaka main ko na ano, is, ang motto ko talaga, pag nangyari na yung isang bagay, hindi ko nasisisihin yung sarili ko kasi nangyari na, halimbawa, nabasag ko na yung, ano na yan, baso. Kahit naman magpakamatay ako dyan, kahit naman maglupasay ako dyan, hindi ko na mababalik sa buo yung baso, nabasag ko na eh. So, hindi ko na ini-stick yung emotion ko dyan na hindi ko na, ay, ba't ko nabasag eh? Hindi na. Antayin ko na lang yung tiyempo kung saan ko makatiyempo na sabihin ko sa amo ko na hindi siya bad mood. Wag niyong sabihin agad pagkagising kasi mainit pa ulo niyan. Ako pagka bagong gising ako, ayoko nang binubisit ako kasi yung reaction ko, trigger ako agad ganyan. So, inantay ko muna, nung nakabasag ako, hindi ko sinabi agad, tinabi ko muna sa gilid. Tapos nung tanghali, pag uwi niya, medyo kalma na siya, dun sinabi ko. Ayan, mahal pa naman yung tasa na yun kasi Le Creuset na brand. Yung isang lang nun isang pot nun, isang sahuran ko na. So, yung tasa, siguro mga nasa 500 yun or 600, di ko alam. So, mahal yan. Lang yun meron dito na tasa, tatlo lang yung meron. So, para yun sa amo ko, dala-dalawa kasi tasa nila. Dalawa sa amo kong babae, dalawa sa amo kong lalaki. So, nabasag ko yung sa amo kong lalaki, isa na lang yung natira sa kanya. Kada hugas ko, punasan ko lang agad ng tissue, tapos ibalik ko doon kasi wala na siyang panibagong tasa. Yun na yung tasa niya na iniinuman ng tubig. Nakawawa nga. Kaya nung sinabi ko yun sa amo kong babae, ganun lang siya, okay, ganun lang. Tapos pagka gabi na, sinabi ko sa amo kong lalaki, sabi ko, sir, nabasag ko yung tasa. Sabi kong gano'n. Sabi niya, okay lang yun. Sabi gano'n na amo kong lalaki. So, mentally ko dito, okay naman, stable naman. Minsan lang yung bata. Pero ginagantihan ko yung bata. Pag nag-aaway kami dito sa bahay, hindi ko siya pinapagalitan. Pag lumabas kami, doon ko na siya pinapagalitan. Doon ko siya pinapangaralan. Doon ko siya sinasabihan ko anong mali niya kaninang umaga. Bakit ako nagalit sa kanya. So, ginaganon ko siya para maano yung ugali niya. Tsaka ayoko ng ugali niya na kapag nakakakita siya ng katulong, tatanungin niya, are you a helper? Ayoko ng ganyan. Sabi ko sa kanya, ayoko maulit yung ganyang ugali mo. Sabi ko ganun, wala kang karapatan, hindi mo sila pinapasahod, huwag mong tanungin. Ginanon ko siya. Kasi nasanay siya na mayroon ako mga subscriber minsan na ina-approach ako. So, parang siya ba, can I play with you? Ganun siya sa mga katulong, lalo sa subscriber ko, sinabihan niya ng ganun. So, nandun kami sa Biwok, yung subscriber ko, kasama niya yung amo niya. So, binati lang ako ng subscriber ko. Sabi niya, hi, ikaw yan, Alea Chen, diba? Ganun niya. Sabi ko, hello. Tapos narinig ng alaga ko kasi hawak ko kamay niya. Are you a helper? Can I play with you? Tapos yung amo ng katulong nakatingin sa amin. Sabi ko, hindi yan tama. Sabi ko ganun. So, okay pa yun. Pero nung nandun kami sa CR, nakakita na naman siya ng katulong na may hawak na bag. Nagulat ako, ba't siya tumakbo? Tapos bigla niyang itutulak yung katulong sa likod. Sabi ko, anong ginagawa mo? Kilala mo ba yan? Bakit mo sasaktan? Nag-away kaming dalawa. Simula nun, hindi na siya nagaganon. Sabi ko, sa susunod, huwag kang magtanong. Huwag mong tanungin yung mga tao kasi hindi mo sila kilala. Sabi kong ganun, hindi mo sinasahuran yan. Kahit katulong pa yan, hindi mo sinasahuran. Sabi kong ganun. Ang baba ng tingin niya sa katulong. Kaya binabago ko yung ugali niyang ganun. Kasi sinanay ng alam mo yun, nagpunta kami doon sa amo ko, sa may matanda. Tapos nung bago ako, tinanong nung isang bata na apo din. Sabi, sino yan? Sabi ng mama, ay ng lola, katulong ni Emma, katulong daw ng bata. Sabi niya, katulong daw. Parang doon na yung bata na, may katulong pala ako, katulong ko pala to siya. Parang gano'n, gaga ka. So, ayun, inuunti-unti kong binabali yung sungay niya. So, basically, okay na physically. Basta, kailangan healthy kayo pagdating dito and dala kayo ng mga vitamins. Mentally, ayan, dapat yung utak nyo pag pinapagalitan kayo, hindi yung naka-stick kayo dyan. And also, yung problema nyo, huwag nyong ipasa sa ibang tao. Halimbawa, may problema kayo dyan sa bahay, sa trabaho mo, may mga kaibigan ka ngayon, doon mo i-share yung problema mo. Huwag ganun. Pwede mo i-share sa pamilya mo, pero kasi guys, may iba ding problema yung mga katulong or kaibigan mo dito sa Hong Kong. May iba din silang hinaharap na problema, hindi sila mag-i-stick sa problema mo kasi may hinaharap din silang problema na kanila. Kaya parang nakakadagdag ka sa stress. Kaya yung
kapatid ko dati nung nasa Pinas ako, stress ako minsan sa trabaho and then sa benta. Tapos pag uwi ko, tulala ako kasi naglalakad ako sa daan, tulala ako, parang pagod na pagod ako. Tapos wala naman akong ginawa buong araw, nagbenta lang ako. So, bigla ako ngayon sasabihan ng kapatid ko, ganito daw yung nangyari dito, ganyan, si madam, ganyan, ay Diyos ko, sabi ko, May, yung problema mo, pwedeng sarilinin mo muna, o kaya isabi mo sa iba, kasi napuno na ako ng problema, halos araw-araw niya ako sinasabihan. Nung una, naintindi ko pa, kasi malayo siya, ganyan, pero sa araw-araw, iba din yung utak mo kasi siyempre may problema ka din na sa'yo, tapos dagdagan pa ng ibang problema. Kaya may mga kaibigan kayo dito, hindi ko naman sinasabing wag kayong mag-share, pero wag naman na halos ibuhos nyo lahat ng problema nyo na share sa kanila kasi may hinaharap din sila na kanilang problema, hindi mo lang alam pero may hinaharap din sila. Kaya kung may problema kayo, pwedeng sabihin yung pahapyaw, and mostly doon nyo sabihin sa taong close nyo or sa taong pamilya mo, asawa mo, ganyan. Ako lahat ng problema ko, yung sumasalo lahat, yung boyfriend ko. Doon lahat sa kanya yung salo, sa kanya lahat ako nagsusumbong. At least yun, nakakaano ako ba, tatanggal yung ano ko. Hindi ako nagsusumbong sa kapatid ko kasi nga alam ko may problema din siya doon, dadagdagan ko pa. So minsan nagsasabi ako nung napaiyak ko, nung late na ako nakatulog kasi nga yung parang gumanti yung amo ko sa akin kasi nakita ko siya nakahubad. So late ako pinatulog doon. Humagulgul talaga ako ng iyak. Tapos nagsumbong ako sa kapatid kong babae. So, nung time na yun, grabe yung frustration ko talaga. Tapos, tumawag ako sa kanya, nag-voice message ako, sabi ko, ganitong nangyari, ganyan. Tapos, umiiyak ako. Yung amo ko nandyan sa baba, nakikinig lang nung time na yun. Tapos, sumisingok-singok ako. Kasi, sobrang galit ko talaga nun. And, physically, mentally, emotionally, yung emotion mo is dapat i-hold mo siya. Ayan, so hindi pwedeng dito, hindi pwedeng balat sibuyas ka, hindi pwedeng matampuhin dito, hindi pwedeng ka. Kapag pinagsabihan ka ng amo mo, pasok sa kabila, labas sa kabila. So ganun lang dapat yung dito. Hindi pwedeng dibdibin mo yung mga bagay-bagay kasi ikaw lang yung ma-stress, aanuhin mo lang yung sarili mo. Nung bago ako dito, kapag nakagawa ako ng mali, parang buong araw ko nang pinoproblema yung mali ko. Ano ba yung nagawa ko nung parang nakalimutan ko yung isang bagay. Tapos yung amo kong babae yung gumawa. Parang, ba't ko nakalimutan yun? Parang buong araw ko nang iniisip yun. Yung stress na ako. Pero ngayon hindi na ngayon. Pag nagkamali ako, katulad kanina, yung tinapay, hindi ko nalagyan ng may kulay. Hindi ko siya nalagyan ng powder na parang, ewan ko, yung tinapay yan. Magluluto akong tinapay, lagyan ko ng pasas, ganyan. Tapos may nilalagay kami na powder para mag-iba yung kulay ng tinapay, maging brown. Hindi ko nalagyan, naging kulay puti yung tinapay. Hindi na ako nag-explain, basta yung tinapay yan, basta wala ng powder, basta nagputi siya dyan. Yung amo ko hindi rin nagtanong. Dati yan, nangyari sa akin, tanga-tanga ko talaga, hindi ko na, parang tanga na ako magpapanik. Pero ngayon hindi na ganun. Kaya kayo, sanayin niyo yung sarili niyo na hindi pwede yung balat sibuyas dito, mahiyain. Ako, more on palangiti ako sa amo, pero plastic yan. Palangiti ako, guys. Hindi nila ako masyadong nakikitang mo yun, maldita look. Pero pagpasok ko dito sa kwarto, dito lahat bumubuhos yung emosyon ko. Nandito lahat yung puta, linte, lahat ng mura nandito. Ayan, so yan, yung mga ganyan, or kaya gumawa kayo ng diary kung gusto nyo makapaglabas ng hinaing nyo, tapos magsulat kayo doon. Dati nung bago ako, may calendar ako, diba, 30 days yan. May mga box yung maliit na kalendar, maliit lang yung kalendar ko, ginagawa ko kada araw, sinusulatan, iniikis ko yan. Salamat ngayong araw, salamat. Alam nyo ba guys, 3 months ko nang hindi ginagawa yan. Parang nasanay na ako. Dati hindi ko tanggap na katulong ako dito. Parang sobrang pagod ako na parang deserve ko ba to? Pero ngayon parang okay na, masaya na ako. Tsaka nababayaran ko yung mga utang ko sa bangko. So, yung isa kong bangko, 5 months na lang yung natira, mapipaid na ako. Masaya ako dun. So, namomotivate ako ba? Yung goal ko kasi makita ko yung bahay na matirahan, yun talaga yung pinaka-goal ko. Pag natapos nun, kahit ma-terminate ako, kahit anong mangyari, okay na ako. Basta makita ko lang na ganun. So, ayun lang guys, dapat prepare kayo and dapat, nyo talaga, physically, mentally, emotionally, lalo yung may mga bata dyan sa Pinas, yung may mga anak. Kasi mahina kayo dyan Lalo pag nagkasakit yung bata. Dyan kayo namang problema na gusto nyo nang umuwi, ganyan nangyari.
Kaya kailangan bago kayo pumunta dito mag-isip-isip kayong maigi. Lalo pag tagilid yung mga anak mo, lalo hindi mo alam pagdating mo dito tapos biglang umatras yung mag-aano sa'yo, tawag nito, magbabantay ng anak mo. So, ayun. Thank you for watching and thank you, I love you all, bye-bye. Ayaw ma-screenshot.